Habang nakasakay sila Nuli sa kalabaw, hindi pa rin sila pinahintulutang lumingon sa kanilang mga paligid. Napakaraming hagikgikang tawa na silang naririnig, pero ang lahat ng ito ay ipinagsawalang bahala lamang nila, lalo na ang kanilang grupo. Habang nagpaparamdam kasi sa kanila ang mga tamaw, hindi tumitigil ang dalawang matanda sa pagpaalala sa kanila na walang katuturan ang lahat na kanilang nasisilayan o nararamdaman. Nang makalayo-layo na sila sa lugar, doon pa lamang sila inabisuhan ng dalawang ermitanyo na iikot ang kanilang mga mata upang masilayan ang buong paligid. Nang mapagtanto nilang malayo na sila sa gubat, muli nilang tinitigan ang lugar upang hanapin ang mga itim na tamawo. Sa pagsilay nila dito ni Tonyo, muli nilang nakita ang mga tamawo na pilit ginagaya ang mga mahal nila sa buhay upang linlangin sila. Pero hindi nagpaapekto sila Tonyo dahil alam nilang isa lamang itong pain ng mga nilalang. Hindi na rin ito pinansin nila Nuli dahil pilit niyang itinatak sa kanyang isipan ang mga sinasabi ni Manong Tuming. Nang madapo na sila sa mga niyugang may kababaan lang, doon na sila nagpasyang magpalipas ng gabi. Bukas at sa mga susunod na araw, maglalakbay tayo kahit gabi. Ha? Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Dahil ramdam na ramdam ko na ang nalalapit na paggising ng mga diwata at engkanto sa sapa. Wika ni Manong Tuming. Pero Manong, kulang ang ating mga sulo. Sigurado ho ba kayong maglalakbay tayo kahit gabi? Alam niyo naman ho, masyadong mapanganib ang mga kagubatan sa tuwing nababalot na ito ng kadiliman. Sagot ng isa sa kanilang mga kasamang albularyo. Alam ko ang panganib sa paglalakbay natin sa gubat kapag ito'y gabi. Huwag kayong mag-alala. Kasama natin ang may likha. Kaya siguradong hindi tayo mapapahamak. Sagot naman ng ermitanyong si Duming. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang makapagpahinga na ng maayos dahil magiging matindi na ang paglalakbay nila kinabukasan. Pagsapit ng umaga, bago pa man sumilang ang haring araw, muli nang naglalakbay ang pangkat ng ermitanyo patungo sa lugar ng tinago. Sa paglipas ng mga araw at gabi, matagumpay ngang narating ang kanilang pangkat ang lugar ng tinago. Lahat sila ay puyat na puyat sa kadahilanang 2 gabi din silang walang pahinga. Nang marating na nila ang lugar nila Tonyo, pinili nilang magpahinga na muna upang mapaghandaan ang mga susunod nilang paglalakbay patungo na ng Atlagan kung saan ang lugar ni Nuli. Pero bago yon, dadaan muna sila sa napakahabang ilog kung saan doon naninirahan ang iba't ibang mga nilalang. Ang iba naman nilang mga kasamang patungong Impag ay hanggang tinago na lamang dahil doon na ito lumipat ng tirahan sa baryo nila Tonyo. Kanuli, sana'y mag-iingat kayo sa paglalakbay nyo kasama ang pangkat ni Ermitanyong Duming. Huwag kayong pakakampante sa dambuhalang ilog na yan, Nuli, dahil higit na maraming nakatirang nilalang dyan kumpara sa gubat ng urang. Wika ni Tonyo. O naman ka Tonyo,
Minsan na naming nakaengkwentro ang mga nanirahan dyan sa ilog. Hindi na yan bago sa amin. Kung kaya't madali lamang namin itong malalampasan. Ang inaalala ko lang ay ang pagising ng lahat ng mga nilalang na sinasabi ng ermitanyo. Sagot naman nila Nuli. Huwag kang mag-alala, Nuli. Kasama nyo ang 2 ermitanyo. Manalig kayo sa kanya. Nailigtas kayo at mamunuan ang ating grupo. Sagot ni Tonyo. Habang sila'y nag-uusap, hindi nila napansing. Maigi palang nakikinig sa kanilang usapan si Manong Tuming. Nang pumasok na ito sa barong-barong na kanilang pinagpapahingahan, Ang pagising na tinutukoy ko ay ang mga nilalang na nanggagaling pa sa karagatan upang makipagdigma sa kapwa nilang uri. Hindi ko man ito makumpirma sa ngayon pero nakita ko na ito sa hanging nagpakita sa akin. Nang marinig ito nila Danilo at Nuli, ilang minuto din silang natahimik dahil sa pagkagulat. Ang nagawa na lang nila noon ay ang titigan ang ermitanyo na punong-puno ng katanungan sa kanilang mga isipan. Kaya kasi maraming nawala sa ilog na yan. Kasi nga teritoryo yan ng mga nilalang na hindi pa nagkakasundo. Kapag nagkakaroon ng malalakas na baha na wala namang ulan, merong nangyayaring digmaan sa pagitan ng 2 uri. Pero hindi dapat ito ipag-alala para sa atin. Dahil hindi nang dadamay ang mga ito ng mga nilalang na mayroong pisikal na anyo. Piliin na lang nating huwag pakailaman ang kanilang digmaan upang maiwasan ang mga problema. O siya nga pala mga kasama, bukas ng umaga ang pag-alis natin sa Impag. Maghanda na kayo dahil bukas magkikita na kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Dagdag pa ng ermitanyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang muling paglabas nito ng barong-barong kung saan nagpahinga ang iba nilang mga kasama. Sila Nuli at Danilo noon, maging ang mga bata nito, piniling magpahinga na upang mapaghandaan ang nalalapit nilang paglalakbay kinabukasan. Sa pagsapit ng gabi, napuno ng kasayahan ang baryo nila Tonyo dahil sa ligtas nilang natupad ang kanilang misyon. Hindi man nila nakita sila Kastansyo, naging sulit naman ang kanilang paglalakbay dahil sa nasilayan nila ang nagngangalang Sanoy at ang kaibigan nitong isang engkantong kalabaw. Maliban din sa pagsilay nila kay Sanoy, marami din silang natutunan sila Nuli sa kanilang paglalakbay. Labis-labis ang pasasalamat nila sa ermitanyo dahil sa kakaibang mundong tinatahak ng mga ermitanyo. Imbis ang gawain lang talaga niya mag-alaga ng mga tandang panabong at sumuot sa kung saan saang laban. Habang sila'y nag-iinuman sa kasagsagan ng gabi, naging masaya naman ang kanilang pangkat sa huli nilang pagsama-sama. Ang iba sa kanila ay nangiyak-ngiyak na dahil sa labis na silang napapalapit sa kanilang mga kaanib na nakatira sa tinago. Mga kasama, naway naging kayamanan sa inyo ang ating mga pagsasama patungong Uringaw. Hindi ko kayo malilimutan at maging ako man ay labis na kalungkutan ang nadarama ngayong araw. Sa huling pag-inuman natin, inyo sanang isa sa puso na tayo'y magkapatid
at iisa ang ating mga dugong nananalaytay sa ating katawan. Wika ng ermitanyo. Salamat ho, ermitanyong Duming. Lalo na sa inyo, ermitanyong Carpio. Dahil sa maayos na inyong kalakaran. Tunay ngang isa ka sa mga magaling na pinunong pinagkatiwalaan ni Castancio. Wika naman ng ilang albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maraming masasayang alaala ang kanilang binalikan. Halos inabot na sila noon ng umaga dahil sa hindi nila nagawang magpahinga sa huling inuman ng kanilang samahan. Sa pagsapit ng umaga, hindi nagpakita sila Tonyo at ang ilan nilang nakatira sa tinago sa pag-alis nila Nuli at ng ermitanyo. Pilit pa nila itong hinanap sa lugar pero sadyang ayaw talagang masilayan ng mga ito ang kanilang pag-alis sa tinago. Naging mahirap para kay Nuli at Danilo ang mga sandaling yon dahil kahit papano nais nilang makita ang matalik nilang kaibigan bago man sila lumisan. Nang masipat ng dalawang ermitanyo ang labis nilang kalungkutan, pinili nilang lapitan ang mga ito upang kausapin. Huwag niyo nang alalahanin sila Tonyo. Marahil ay ito ang kanilang daan upang ipakita ang pagpapaalam sa ating grupo. Alam kong labis itong nasaktan, kaya ayaw nitong tayo'y masilayan. Ituon nyo na lang ang inyong mga wisyo sa ating paglalakbay at sa mga kaibigan mong naghintay, lalo na ang inyong mga pamilya. Wika ni Manong Duming, sabay sindi ng tabako nito. Okay, hanggang dito na muna dahil isusunod natin ang shoutout na matagal nyo nang hinihiling. Unang-una sa ating listahan, shoutout kay Team Manelio at kay Elena Impas at sa family Mob at sa asawa niyang nasa Montalban. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Danny Didios, Albert Baliho. Shoutout din kay User GF, Robel Vargas Lopez. Shoutout din kay User VS2, Vincent Regala, Margin Saudi Vlog. Shoutout sa iyo. Malben Nesguera, Russell Magno, at shoutout kay Dorothy Jen Gintapangan, at shoutout kay User GS. Galing kay Diano Okdol, shoutout daw kay Jimmy Okdol from Laguna. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lang ng comment sa baba ng ating comment section dahil muling mag-shoutout tayo kinabukasan sa susunod na episode. Kaya ang nais magpa-shoutout, mag-comment na kayo. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.